Hi guys, kamusta? Pag-usapan natin kung paano kumuha ng Digital Tin ID online. Ito ay libre at pwedeng gamitin as your valid ID. Ano ba yung mga requirements? Siyempre, kailangan mo ng ORUS account online, TIN number and RDO branch, at 1x1 photo na merong puting background. Kung wala ka pang ORUS account online, you can watch this tutorial. Kung wala ka din TIN number, pwede mo ring panoorin yung isang video ko paano kumuha ng TIN number online. Make sure na tatapusin nyo yung tutorial na to. Okay, let's start. Pwede kayong gumamit ng Google Chrome or any Internet Explorer and visit orus.bir.gov.ph. Click Login, ilagay ang email and password nyo sa ORUS account. Click I am not a robot and then click Login. Click nyo yung Get your Digital Tin ID para lumabas yung View Digital Tin ID. Makita nyo yung nasa kanan, mga text, instruction, paano makuha yung Digital Tin ID. So, pwede nyo namang basahin to guys kung gusto nyo. Scroll down nyo na lang, hanapin nyo yung button, View your Digital Tin ID. Kung mabilis mag-loading tulad ng sa akin, swerte nyo. Pero kung mabagal, hintayin nyo lang. I-click ko na lang muna yung Update Digital Tin ID kasi meron na nga akong Digital Tin ID before. Hanapin nyo lang yung button na Add Photo. I-upload natin yan. So, and then take note, ito yung mga kailangan nyong malaman. Dapat JPEG and PNG format lang ang pwede mong i-upload. Hindi lalagpas sa 10 MB file. Tapos yung 1x1 photo nyo nga, dapat malinis yung background or kulay puti. Ito ay kinuha 6 months ago. Hindi pwede yung luma para kamukha nyo nga yung Digital Tin ID nyo. At yung photo nyo dapat hindi nakatingin kung saan-saan. Wala ring expression na nakangiti or labas yung ngipin. Dapat kita yung buong muka, hindi natatakpan yung tenga. At walang suot na sombrero or salamin. Pero kung kayo ay nakahijab for religion or tradition purpose, okay lang. Let's click Proceed. So, hanapin nyo lang sa device nyo, either sa computer or sa cellphone, yung picture kung saan nyo nilagay. Click nyo yung Open or Upload. Lalabas na yung sample version ng Digital Tin ID nyo. Click natin yung Generate Digital Tin ID. Meron lang option dito. Basahin nyo lang, I have read the terms. Check. And then, press confirm. Tapos, eto, medyo matagal to guys, na sa akin parang almost 1 minute. Depende rin siguro kung gaano ka-busy yung website or kung gaano kabilis yung internet nyo. So, hintayin nyo lang. Huwag nyong i-close. 1 week later. So, lumabas na nga yung Digital Tin ID updated successful or kung sa inyo, created successfully. Ngayon, pwede nyo nang tignan yung harap at likod neto. So, may lalabas na survey. Skip nyo na lang kung gusto nyo. Front ng ID nyo, ganito na yung itsura. Naka-landscape. Yung luma ko kasing video, ganito guys, no? Portrait. So, updated na yung Digital Tin ID ko. Makikita nyo dito guys, yung in-upload na picture, TIN number sa baba, full name, first name, middle name, and last name, birthday, RDO branch, yung number, at yung lugar ng BIR kung saan kayo nakaregister. Para alam nyo na kung saan kayo pupunta kung meron kayong concern sa BIR. TIN issue date, kung kailan in-issue yung TIN number nyo, and yung TIN control number. So, yung QR code na to guys, ginagamit yan para ma-validate kung legit nga ba yung Digital Tin ID nyo. Kahit na anong camera na nakakascan ng QR code, pwedeng gamitin yan. Ipapakita ko lang yung likod bago ko tapusin yung video guys. Ito naman, mas malaking QR code. Same function din for validation yan. And then dito rin yung control number and yung TIN number nyo. Next step, i-download na natin yung Digital Tin ID nyo. Ang format niyan guys is PDF para ready na to print. Hindi nyo na kailangan i-resize yan. Yan na yung mismong size ng ID. Pwede kayong gumamit na kahit na anong apps para mabuksan yung PDF file na yan. Kung nahihirapan naman kayo, pwede namang screenshot. Pero mas okay pa din kung makuha nyo yung PDF. So, isave nyo yung digital copy niyan sa cellphone nyo in case na gagamitin nyo siya as digital proof. Pumunta na lang kayo sa mga printing shop at mag-request kayo na i-print yan at i-laminate. Pwede rin ipa-PVC para mas mukhang professional yung Digital Tin ID nyo. Kasi nga, pwede siya as valid ID sa Pilipinas. Yun lang guys, napakadali lang, di ba? May tanong kayo or any concern, just comment down below, sasagutin ko yan. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.